Kaya bumabilamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin pong banal na gawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalapang Sus. Kaya inanyahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamalapang Sus na dadalhin po natin ang mga rangal ng ating beloved preacher, Brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamalapang Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildis Rada Almeda, narito po kami, nagpapaabot ng walang hanggang pasasalamat sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Bago po sa pakikinig ng iyong banal na salita, kami pinagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang mga kasalanan. Langisan mo ang iyong banal na salita at pagpalain po kami lahat. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng masamang espiritu ng hadlang. Sa pangalan ng Hesus, cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, aking ipinabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluwalhati sa ating dakilang Diyos na buhay. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wildis Rada Almeda, the end-time prophet of our loving God. We will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children and low grandchildren, to the whole beloved family here and abroad, isang mapagpalang gabi po. We love you so much. At sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, ating live webcast viewers sa buong mundo, maging dito po sa dako po ng Quezon City Circle, ating minamahal na mga bisita, mga kababayan na narito po, isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Lahat magsabing, Praise the Lord! Napakabuti talaga ng Diyos. Pag may banal na gawain, pinatitigil muna yung ulan. Amen? Saan man tayo dumako, mga minamahal ko, nandoon po ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal ko, saan man sulok ng daigdig, hindi lang dito, buong mundo na, mga minamahal ko, ang ating minamahal na mga kapatiran nagkakaisa. Mga minamahal ko, na dumating man ang mga pagsubok, dumating man ang mga kalamidad, hindi tayo nababagabagbiyan, tuloy-tuloy. Kung tuloy-tuloy ang buhos ng ulan, tuloy-tuloy naman ang ating pagpupuri. Dahil alam nating ligtas tayo sa lahat ng bagay. Kaya nga sinasabi po, I will make thy name to be remembered in all generations. From the book of Psalms chapter 45 verse 17, atin pong basahin. Psalm chapter 45 verse 17. I will make thy name to be remembered in all generations. Therefore shall the people praise thee forever and ever. Dito po sa mga awit, Kabanatang 45, talatang 17. Aking ipaalala ang iyong pangalan sa lahat ng salit-saling lahi, kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo, magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Praise the Lord. Ito po ang ninanais ng ating dearly beloved parents in the Lord, the beloved children, the beloved family, ng lahat ng mga tao ay lumapit sa ating mahal na Panginoon, matutong magpuri, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Biblia nagsasabi, pag hindi kayo nagpuri, yung mga bato magpupuri. O, mga minamahal ko. Pero pagka malakas at nagpupuri tayo ng buong puso, buong lakas, buong sigla, mga minamahal ko, wala tayong inaalala na mga masasamang bagay, bagkos inaalala natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya sinabi po, aking ipaalala ang iyong pangalan sa lahat ng salit-saling lahi, kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Amen? Siya ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Siya ang ating dakilang manlilikha. At kinahabagan lamang po tayo, siya ang nagligtas sa atin sa makasalanang mundong ito na kung saan dapat nasa kapahamakan tayo. Pero ngayon, kasaganahan, kapayapaan, kaligtasan, wala ka nang mahihiling pa. Kaya yung mga dating umiiyak sa kalungkutan, ngayon umiiyak, nandito pa lang, magpapatotoo pa lang, umiiyak, hindi po nalulungkot yun. Iyak ng kagalakan kung papaano pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami. Kaya nga, pinipigilan na lang, maigsi na po yung oras, i-shorten ko na lang. Dahil kung magpatotoo, ay maubos talaga ang oras. Dahil walang hanggan ang pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mula po sa aklat ng, from the book of Psalms chapter 40 verse 5, atin pong basahin. The book of Psalm chapter 40 verse 5. Many, O Lord my God, are thy wonderful works which thou hast done, and thy thoughts which are to usward, they cannot be reckoned up in order unto thee. If I would declare and speak of them, they are more than can be numbered. Mag-awit Kapitulo 40, versikulo 5. Marami, O Panginoon kong Diyos, ang mga kakilagay sa mga gawa na iyong ginawa, at ang iyong mga pag-iisip sa amin, hindi malalagay na maayos sa harap mo. Kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Amen. Praise the Lord. Marami. Hindi sinabing konti, mga minamahal ko. Marami, O Panginoon kong Diyos, ang mga kagilagilalas na mga gawa na iyong ginawa at iyong pag-iisip sa amin. Hindi malalagay na maayos sa harap mo kung ako'y magpapahayag at sasalitain ko sila, sila'y higit kaysa mabibilang. Amen. Praise the Lord. We're so much blessed. Bakit? Sa panalangin ng propeta ng Diyos, magmula sa kinalalagyan natin, bawat sulok ng daigdig, nandoon ang ating banal na gawain. Sa kasalukuyan, nanonood ang ating minamahal na mga kapatiran, ipinahintulot ng Diyos na sa huling panahon, ang katalinuhan ng tao ay talagang lalago. Kaya lahat tayo may cellphone. Amen? Lahat kumpleto upang walang maidahilan ng tao na ang salita ng Diyos ay kinakailangang maipangaral at pagkatapos nito ay ang wakas. Yung iba natatakot sa wakas. Pero tayo nagagalak dahil yun ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung iisa-isahin mo, may pagsubok na dumating sa iyo, mga minal pinagpala ka, physical, material, spiritual, dumating ang pagsubok mo. Maaring sinubok ka sa physical, maaring sinubok ka sa financial, sa spiritual, mga minamahal ko. Wala po tayong maidadahilan, mga minamahal ko. Count your blessings and name them one by one. Konti lang pala yung pagsubok. Yun ang magpapatatag sa atin. Sila'y higit kaysa mabibilang. Lahat magsabing, praise the Lord. Nagmula nung na-save tayo, maraming mga nauna na narito, hanggang ngayon nagpapatuloy. We're going 50 years na, mga minamahal ko. Kaano ang paglagamanap ng salita ng Diyos sa magitan ng pangangaral ng propeta? Mga minamahal ko, higit pa ito sa virus Talagang lumaganap ng gusto. Ibig sabihin, ang kabutihan ng Diyos, ikaw at ako, maging sa lahat, sa buong mundo, ipagsisigawan natin na tayo'y pinagpala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagsisigawan natin na tayo'y nasa buong katotohanan, mga minamahal ko. Wala na tayong hahanapin pa. Narito na lang tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon upang gamitin, upang ipamahagi na
sa lahat ng tao, merong Diyos, nag-iisang Diyos na nagmamahal upang maligtas pa ang marami. Lahat magsabing, praise the Lord. Ito po ang misyon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa simula pa lang nung siya'y nagkatawang tao, nililibot niya, mga minamahal ko, ang lahat ng lugar upang ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan upang ang tao ay maniwala at magtiwala na ang kapangyarihan ng Diyos ay totoo, siya ay nagpapagaling, siya ay nagbabago ng buhay, nagbibigay ng kapayapaan higit sa lahat. The best offer na ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung ikaw ay magmana ng buhay na walang hanggan. From the book of Matthew, chapter 4, verse 23, Amen. Gospel, Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people. Mateo Kapitulo 4, versikulo 23. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling sa lahat ng sari-saring sakit at ang lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Amen. Praise the Lord. Hindi tumigil ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito yung misyon na talagang nilibot niya. Bawat kasulok-sulukan, mga minamahal ko, maging sa kabundukan, sa mga tabing ilog, kung saan nandoon ang mga dukha. Nandoon yung naghahanap ng katotohanan. Sinabi po, nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga at pinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng mga sari-saring sakit at lahat ng karamdaman na nasa mga tao, mga minamahal ko. At ito'y totoong lumaganap. Ang sabi po sa 24, at lumaganap ang pagkabantog niya sa buong Syria. At kanilang dinala sa kanila ang mga may mga karamdaman at ang mga pinipighati ng sari-saring sakit at pahirap at ang mga inaalihan ng mga demonyo at ang mga himatayin at ang mga lumpo at sila'y pinapagaling niya. Sa 25, at sinundan siya ng lubhang karamihang tao mula sa Galilea at sa Decapolis at Jerusalem at Judea mula sa dakong ibayo ng Jordan, ng Jordan. Hanggang ngayon, mga minahal ko, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Jesus heals. This Jesus saves, mga minamahal ko. Yan ang misyon na ipinagpapatuloy hanggang kasalukuyan. May mga churches na umayaw na. May mga ilan nga ay nag-aalinlangan pa sa church eh. Pagkatapos mo makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, sinasabi mo nagpapatutuo tayo na tunay na ang gawain na ito dahil kitang-kita natin ang prueba at ebidensya. Ikaw mismo na narito, kayo na mga nakikinig, nasaksihan nyo, narinig nyo ang mga buhay na patotoo. Totoong totoo at walang alinlangan na tunay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ba't ka mag-alinlangan? Ibig sabihin, sigurado pala rito ang langit. Mundo pa lang, abay, pagpapalain pala ako ng ating dakilang Diyos. Ililigtas pala ako sa kamay ng kaaway. Yung kaaway ang talunan. Tandaan niyo po yan. Sa tunay na Kristiyano, ang kaaway ang talunan. Ang diablong si Satanas, nung tayo nasa relihiyon, inaapak-apakan tayo. Sunod-sunuran. Pero dito, sa Jesus Miracle Crusade, ang diablo ang aapakan natin, ikakasaot natin yan, ay sila nagsisilayas sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya dito sa circle, sa Amandako, may layunin ng Diyos na nanawagan sa lahat ng mga nakikinig. Maging sino ka man, lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito na po yung panahon natin, yung panahon na talagang maigsi na. Mga kababayan natin nagmamakaawa
Sana tumigil na ang ulan. Salamat sa panalangin ng propeta ng Diyos. Nagkaisa tayo, pinatigil ng ating mahal na Panginoon ang ulan. Lahat magsabing praise the Lord. Lahat ngayon, mga minamahal ko, ay talagang nababagabag, nabibigatan ng lubha. Pero ang nais ng Diyos, huwag tayong lumayo. Lumapit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. From the book of Matthew chapter 11, verse 28. Amen. Praise the Lord. Gospel of St. Matthew, chapter 11, verse 28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Ito po sa Mateo, Kabanatang 11:28. Magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Amen. Amen. Praise the Lord. Panawagan na po ito sa huling kapanahunan. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Lahat ngayon, walang exempted sa kalamidad. Nabibigat ang lubha, pero sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong lumayo. Lumapit kayo sa akin. Ngunit sa huling panahon, yung hindi makikinig sa salita ng Diyos, yon ang sinasabihin ng Diyos, lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng katampalasanan. Gusto niyo ang buhay na yan, ayaw niyo makinig sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating dearly beloved pastor, hindi lang salita, may kapangyarihan, may katotohanan, may prueba at ebidensya. Kaya nga kalakip nito ay ang patotoo mo eh. Lahat magsabing praise the Lord. Prueba at ebidensya, anak tayo ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya sa ating huling talata, mga minamahal ko, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, from the book of Hebrews, chapter 11, verse 16, maganda na po ang ating minamahal na mga awit at mga manunugtog. Amen. Hebrews chapter 11, verse 16. But now they desire a better country that is an heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for He hath prepared for them a city. Dito po sa Hebreo Kapitulo 11, versikulo 16. Ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatuwid mga ang langit. Kaya hindi sila na kinahihiyan ng Diyos na tawagin Diyos nila, sapagkat kanyang ipinaghanda sila ng isang bayan. Isang malakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya pala tayo pinalalapit ng ating mahal na Panginoon. Hindi pala tayo taga rito, mga minamahal ko. Tayo estranghero lang sa mundong ito. Yung mga nakakamtan mong milyones, savings mo, marami kang building, marami kang sasakyan. Useless pala lahat yan, mga minamahal ko, dahil ang mundong ito ay pupugnawin. Wawasakin po ito dahil sa kasalanan ng tao. Ngunit sinabi ng banal na kasulatan, magaling na lupain, makatuwid bagay, ang langit. Hallelujah. Ang langit ay para sa mga banal. Ang langit, dito ipinangako ng Diyos ang buhay na wala hanggan. Hindi kahihiyan ng Diyos, bagkus ipinaghanda ka ng mga mansyon sa langit upang tawagin kang anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Kaya nga mga minamahal, sa unang talata na ating nabasa, marapat lang magpasalamat tayo. Aking ipaalala ang iyong pangalan sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Sa gabing ito, ang Quezon City Memorial Circle, kung inyong naalala, way back 1996, meron pong krusada rito. Talaga pong grabe.
Pagka yung desire mo na dumalo ng dumalo na sinasabi ng ating dearly beloved pastor, higit pa sa kayamanan, magiging matatag ka. Dito ko po nasaksihan ang buhay na patotoo. Mga minamahal ko, member po ng grupong sinasabi ng mga terorista. Nakahandang patayin ang ating dearly beloved pastor. Mga minamahal ko, dahil sa hindi mapatay, halos maubos ang pera, hinabol siya ng kanyang grupo. Mga minamahal, bakit hindi napatay si Evangelist Almeida? Bigla siyang nakarating dito. Akala niya kung ano na lang itong gawain na ito. Ano ba ito? Makinig ka na lang dyan. Mga minamahal, nung marinig niya ang ating dearly beloved pastor na gagaral, inihanda niya ang kanyang baril. Nandito ka lang pala. Ikaw ang nagpahamak, kaya namatay pinatay ang aking mga magulang. Dahil sa kabiguan naming patayin ka, ito na ang oras mo, papatayin kita. Bubunutin niya ang kanyang baril. Sa lugar na ito, may malalaking anghel na nagbabantay sa ating minamahal, ating inagalang na pastor. Na-frozen siya, napigilan siya, at totoong umiyak siya ng di kawasa. Tinanggap niya ang ating pinakamamahal na Panginoon bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Nagbago ang buhay niya. Siya ay totoong naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Nag-surrender siya una sa ating mahal na Panginoon at inihayag niya sa ating dearly beloved pastor. Dapat ako ang papatay sa inyo. Ngunit nagpapasalamat ako. Meron palang Diyos na nagmamahal sa akin. Higit pa sa kayamanang hinahangad ko. Totoo ang banal na gawain na ito. Kaya lagi nating alalahanin. Napakarami nating dapat alalahanin ang Talipaw Sulu Peace Mission Anniversary. Nandyan ang ating nalalapit na 50 years anniversary. Ngunit, ang huwag nating kalilimutan, malapit na pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Magsipaganda tayo upang tayo'y makabahagi sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Habang inaanyayan po natin ang mga bisita. Come unto me, all ye that labor, and I will give you rest. Pinagpala kayo sa gabing ito, dahil ngayon ang gabi ng kaligtasan. Habang ibinibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved co-preacher, beloved Brother Hill Cruz.